Thank you Lord, na-experience ang family namin mag-lounge sa airport. Tour ko na rin kayo dito sa Marhaba Lounge, kung saan kami nagstay before our flight. Going to Taiwan! Uy, nanalo ka! Na-experience namin mag-public transpo and malamig na weather sa day 1 namin sa Taiwan. Kaya samahan nyo kami! Hello everyone! This is Jazz. Namiss kong mag-edit ng vlog ng para sa buong araw namin. Usually kasi puro per topic yung ginagawa ko na vlog. So ngayon, gawin ko ulit yung dati kong ginagawa. Nandito nga kami sa Marhaba. Bali, ito yung bread and pastry section nila. Tapos may coffee dyan, may tea. Tapos ito yung pasta. Ito yung main course. Medyo maliit lang siya guys, pero masasarap naman yung food. Nagustuhan ng mothers namin itong pasta. Tapos medyo marami ring tao that time, kaya dito na kami nakaupo sa bandang unahan. Kaya hindi rin kami magkakatabi. Meron sila ditong juice, soda, and beer. Tapos ito yung sikat dito sa Marhaba na lugaw. So ikaw yung magtitimpla. Tapos sa right side niya naman yung steam rice. Bali total of 6 packs kaming pumasok guys using our security bank Platinum Mastercard. I'm the principal, si Habi and dalawang mothers ay aking supplementary card holders. While yung sister-in-law ko and yung beshi namin nakasama namin dito sa trip na to, Mastercard Travel Pass naman yung ginamit namin sa kanila. Galing din yun sa aming SBCC. Ito naman yung cereal section, pati mga liquor. Di ko lang sure kung free din yan. Tapos ayan, tinanong ko si Habi kung masaya ba siya since na paranas namin sa aming mothers itong lounge and sobrang masaya daw siya. Tapos, ito yung mga may access dito sa Marhaba Lounge. Tapos, meron silang notif dyan. Ito yung iba nilang partners. So, may Thai Airlines. Tapos, ito naman yung mga credit cards na pwede dito. Pero, subject for terms and conditions pa rin nila yan, guys. Nakakalungkot lang kasi hanggang May na lang tong unlimited pass ni Security Bank. Pero, anyway, thank you, Lord. Pag wala kayong free access, guys, nasa $45 per guest siya. So, busog na tayo. Punta na tayo sa boarding gate. Bali, first time nila to sa Taiwan, kaya excited kaming lahat. Tapos itong scene na to, naalala ko siya sa nag-trending na video na ang sound Lord, wait lang, Lord. Ayan, ginawa ng asawa ko kasi natatawa kami dyan. And I'm so grateful din kasi ito yung biyahe namin since nung nag-Korea kami na 1 day lang kami nagstay doon dahil I'm not feeling well that time. Kaya maraming breakthrough tong trip na to. Dagdag mo pa na second international travel to ng aming dalawang mother. And after 2 hours ng biyahe, nakarating na tayo dito sa Taiwan and maaga kami nag-boarding at maaga rin kami nakarating dito ahead doon sa dapat na arrival namin. Magaling din yung pilot namin and yung mga staff. Walang masyadong turbulence. Thank you, AirAsia. Welcome to Taiwan, fam! Nabook ko pala tong flight namin, guys, for only 5,000 plus each packs. Round trip na yun. June last year. Tapos, you will pass by the iconic design ng airport na nakalagay Taiwan. Ang ganda nito, guys. And magwaka later muna tayo para hindi tayo masyadong pagod. Ayun pala si Ate Chris, ako, si Elaine, si Mama, si mother ko. Flex ko lang din, guys, ang aking comforter, no? For only almost 400 plus lang yan, dalawa na yan. Tapos before immigration, makikita nyo tong Taiwan ulit na iconic ulit. Kunin na natin ang ating bagahe. So, buti meron siyang spandex cover na may elastic pang pigil sa ilalim at saka itong belt. Kaya napoprotektahan siya. Bali, naka-4 na countries na alis na to within a year. Mula nung binili namin siya. For only 2,000 plus lang to, guys. Talagay ko yung link dyan sa yellow basket. Bali, naka-total 8 flights na siya. Pero don't worry guys, yung cover lang yung nagkaganyan. Yung loob hindi naman ganun. Kung saan nyo pinick up yung luggage nyo guys, katapat nun may mga ATM machine na at saka money changer. Tapos paglabas nyo ng arrival, nandyan yung Taiwan Lucky Land. Tapos sa left side yung Klook. At inuna muna namin yung Lucky Land. Free lang to guys, register kayo at least 1 day before your arrival, within 7 days before your arrival. Lagay ko na lang yung link sa ilalim. Tapos pwede kayo malala ng 5,000 NTD na pwede nyong magamit sa travel nyo. At ayun na nga, talo kami lahat at ang asawa ko ay... Pili ka. Uy, nanalo ka! Picture nga, picture nga! Gano'n lang ka-easy guys. Wala siyang ginawa pero nanalo siya.
Ang palad naman talaga. Thank you, Lord. Tapos, nandyan din sa tabi niyan yung claiming area. Yung pinili namin, guys, yung pwede namin gamitin sa pambili. Kasi pwede niyong piliin kung pambayad ng hotel. Nagamit namin siya pambili ng shoes at saka ng mga grocery, ganyan, pangkain na tumatanggap ng Taiwan iPass card. Congrats, Dad. Tapos, dito naman yung Klook kung nagbukay ng SIM card or Wi-Fi router. Tapos, di na kami nakabili sa Klook ng train ticket, kaya dito na kami bumili. Same lang naman yung fare, 160 NTD each. Tapos, nasa 1 hour yung biyahe. Maluwag naman yung train and comfortable siya. May mga wireless charger din dyan sa may seats. Sana ganito rin sa atin sa Pilipinas. At ayun na nga guys, sobrang lakas ng ulan nitong first day namin. And yung hangin, pag bumubugso, yun yung malamig talaga. So, yung high temp nito that day is 16 degrees, tapos yung lowest is 14 degrees. At nakarating na nga tayo dito sa Taipei Main Station. So, dito kami bumaba kasi dito malapit yung hotel namin. Naglakad lang kami, pagbaba namin ng train, 5 minutes lang naman papunta sa hotel. Tapos, nasa 8 to 11 minutes walk lang papuntang Ximending Night Market. Bali, 2 rooms yung binook ko, 4 packs na deluxe quad, tapos 2 packs. Deluxe double. Yung room tour, guys, is a separate video ko na lang. Tapos, yung link ng hotel namin, lalagay ko na lang sa description or comment. Parehas yun, guys. May free, unlimited buffet breakfast for 6 packs. Binaba lang namin yung aming luggage doon sa hotel. Tapos, nag-lunch na kami sa malapit. Sobrang sarap nito, guys. Nasa 100 NTD lang yan. Tapos, ito 45 NTD yata to. Local restaurant lang siya dito. Tapos, ayan, tofu at saka century egg. Ito yung mga kinain namin. Naka 700 to 800 NTD yata kami dyan. For 6 packs na yun. Tapos, ito yung menu. Actually, marami kaming plano that day. Kaya lang, sobrang lakas ng ulan, tapos sobrang lamig, and pagod na yung mga mothers kasi nag-public transport kami, mahabang lakad. Tapos mula 2 AM pa kami gising from Manila, kaya malamlam na ang mata nila. Kaya yung mga sumunod na araw niyan, guys, nag-book na ako ng car service and tour. Yung pinuntahan namin is itong Chiang Kai-shek Memorial. Tapos magkatabi lang yun, kaya lang medyo malayo yung lakaran talaga. Ito yung Liberty Square. And dito sa nag-comment sa atin kung malamig ba daw yung punta natin. Yes po, malamig siya, lalo na for us Filipinos. Unpredictable daw kasi yung weather dito sa Taiwan. So better kung lamigin kayo, magdala kayo ng panlamig kahit na ang forecast medyo nasa 20 degrees pa. Ano? Go! Sabi na, go! Lamig! Akala namin lamig pala. Ang lamig! Sobra, guys! Gano'n ang lamig? Wala. Hindi masyado. 15 degrees! Huwag lang hahangin. Ano? Huwag lang hahangin. Parang malamig. Talaga? Parang malamig. At ayun na nga, guys, di na kami umakyat dyan sa Memorial Hall kasi pagod na. Tapos napasok naman na kami dyan dati. Sila hindi pa, pero ayaw na nila. At yun nga, na-realize ko sa pangalawang international trip namin kasama yung family, kailangan talaga may service na pag may mga elderly kayo nakasama. And regarding dun sa weather, kasi may nagsasabi na mainit na, pero yung first 2 days namin sobrang lamig, and the next days may tolerable na lamig. At yung last day namin is mainit na. Nasa 24 degrees yata, pero malamig pa rin yung sa atin dito, di ba? So better po na mag-prepare kayo sa weather kasi yung lamig niya, guys, hindi siya katulad lang ng Baguio, kundi yung hangin. Yun talaga, chilling yung hangin na yun. At kung nakaabot ka sa huling part ng vlog na to, thank you for pagsama sa aming adventure as a family. At nawa ay may na-impart kami sa inyo. Thank you for watching, guys. Sama kayo ulit sa aming day 2 vlog. God bless!